Diikot sila. Kay magasugod na usab kita sa atong pagtuon. Magabasa ako sa Hebrewanon 4:12 nagaingon. Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Magaampo ta. Akong hangyoan ang tanan sa pagtindog. Amahan na mo nga Dios, niningatak na sa kabuntagon, kami magaduol diya sa imong balaan nga presensya, nagaila sa imong pagka-Diyos, pagkabalaan, pagkagamhanan, ug nga kami nagapaubos nga na kanimo tungod kay wala man gid kami mamahimo sa among kaugalingon. Busa nagahangyo kami nga ikaw magatabang kanamo sa tanan nga among pagabuhaton karon. Ilabi na sa pagtuon sa imong balaan nga pulong nga among digest kini, ma-metabolize, masabtan sa yanong nga paagi aron nga may kahimuan kini sa among kinabuhi ug sa pagkinabuhi matag adlaw. Tabangi ang matag usa nga niya karon dinhi. Salamat sa paggamit nimo sa imong alagad sa yanong nga paagi. Nga diin ikaw mahimaya sa among taliwala, ikaw mapasidunggan ug ang imong mga katawhan ma-edify pinagi sa imong pulong. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo ug manluluwas sa among kinabuhi. Amen. Okay, manglingkod ang tanan. Bata, okay, lingkod lang. Dili lang guyod-guyoron kay mo madisturbo ta, no? Sige, lingkod lang. Okay, padayon kita sa atong pagtuon. Anapa kita sa 10 problem solving device o hinumduman nato ni atong milabay nga Domingo atong natun-an ang grace orientation o karon padulong na kita sa mo kini atong gitun-an, no? Nagsugod kita sa rebound. And then, filling of the Holy Spirit. Then, faith rest drill. Kumana kita nini. Then, karon itong milabay grace orientation. Actually, wala na ito ni mahuman, pero almost, no? Nahuman na ito kinisya. And then, jump kita karon sa doctrinal orientation. I'm sorry nga wala kayo na ko mahuman pag-type ang sa doctrinal orientation. Hapit na ito na nawala ko. Ningkalit lang siya kawala. Ito siya napislit na ko ito. Pag balik na ko sa escape, di naman yun mo mao. Nagpalaban na lang ko ni Gister. May kami abot si Gister. Pero wala mahuman, no? Wala mahuman ang doctrinal orientation. Well, hinumduman na ito mga kaigsunan nga ang pulong sa Dios ragyod ang naghatag kanato og gitawag nato safety sa kalibutan. Wala nagilaing safety pa, no? Kung dili nimo masabtan ang pulong sa Dios o dili nimo hatagan og pagtagad ang pulong sa Dios, ikaw gyud ang pinakamiserable nga tawo sa tibuok kalibutan. Tungod kay anaa lang gyud sa pulong sa Dios ang imuhang protection, ana sa pulong sa Dios ang imong kalinaw, ana sa pulong sa Dios ang imong kalipay. Without the Word of God, miserable yun ang kinabuhi sa tao sa kalibutan. Well, ato lamang i-run through sa makadyot ning grace orientation, natuna naman nato kini siya, no? So, grace orientation is simply understanding that salvation is totally God's grace through faith on the perfect work of Christ on the cross. Naibaluntan niya na, no? In fact, wala naman siguro usa dinhi nga wala maluwas. Kung ikaw mituo lamang kang Kristo Jesus, nga imong Ginoog manluluwas, hinumdumi nga mayong balita, mao lang gyud si Jesus Christ. He was died on the cross,
He was buried and He was resurrected. Nga tungod niya na gikinahanglan nga atong pagatuuhan gyud siya nga diin mo'y nagahatag kanato og kinabuhing walay katapusan. And then after salvation, we need to grow in grace. Kinahanglan nga magatubo kita sa grasya through the teaching ministry of the Holy Spirit and the Word of God. Morning sa 2 Peter 3:18. Kinahanglan magtubo ta, no? Kaya kung dili kita magtubo, unsa man nato pag-enjoy sa kalibutan nga wala may laing area nga diin magmalipayon ta, matagbaw ta. Di man ka matagbaw sa kalibutan. Bisag unsa pay moabot sa atong kinabuhi, kung dili nato i-partner ang Ginoo, di gid ka matagbaw sa kalibutan, no? Pero tindakuha sa kalibutan. O dili nimo mahakop ang tibuok kalibutan. Makahakop ka, pila man lang yung tao na imong mahakop sa imong palad. Pero ang kalibutan, di gid mo mahakop. Subot ipasabot, dili ka matagbaw bisan pag-unsay mong maangkon sa kalibutan. Busa gikinahanglan gid nato nga magatubo sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. And then we must understand that God will supply all our needs through His logistical grace. Nasayid kita ni ana. Wa gid siya magkulang nato. Sa wala pay tao sa kalibutan atong nakita din ha, sa dihang gibuhat pa sa Dios ang kalibutan, that is His logistical grace. Nga kung imong tanawon, nagbutang siya dagat, nagbutang po siya yuta, o atong nakita nga ang dagat puno sa mga makaon. Di gyud makulangan kita og isda. Bisan pa 8 billion sa mga tao sa kalibutan, ang tao aduna gyud pagkaon. Aduna gyud dagat nga di nagsigig produce og isda ug way pagkahurot, way pagkakupas, no? Aduna yuta ang kanunay nga nagatubo ang mga humay, nagatubo ang mga mais, mga prutas, tanang klase sa pagkaon, o kini naghulagway sa kadako sa grasya sa Dios alang sa kinabuhi sa tao. Ug busa atong makita din ha, God will supply all our needs. All gitawag nato all our needs through His logistical grace. Now, nasabtan nato na sa Filipos 4:19, no? Sabi to, makita ni nato, no? Adunay mga tao nga busy kayo, busy doing many things, no? Grabe gyud ka busy nila. Yes, mas dagko slag income sa uban nga kanang wala magtrabaho o kuan lang kayo, relax lang kayo. Pero kung mo tanawon, the same principles, nakakaon tong busy kayo, nakakaon po tong dili kayo busy, no? So, kung atong tanawon, dapat relax lang yun ang kinabuhi sa tao. Relax nga dili tinamad, kung dili kanang giniyahan lang sa gawon sa balaang espiritu. Kaya ang Dios mag-provide gyud sa tanan natong panginahanglanon. Kanunay man atong ginatun-an diri, no? Ang kanang four theory principles, kanang langgam, kasi ang langgam mo gyud ang ginahisgutan kadugay kasagaran pag maghisgot na ganig panginahanglanon sa tao. Ang langgam gyud ang gigamit ni Jesus Christ nga ilustrasyon, no? So ang langgam o kanang liryo sa kaumahan. Now, usay maghuna-huna ka sa langgam, nganong sila gyud ang gitawag gi-ilustrar ni Jesus Christ. Tungod kay kung imong tanawon ang langgam, wala gyud sila. Wala man gyud sila tanan. Wala sila'y kung imong tanawon, wala sila'y paghago, igo lang silang mamunit sa mga pagkaon. Wala sila'y pag-harvest. Wala sila'y budiga. Nakakita ba mong langgam nga adunay budiga? Ha? Lahi man na, kanang mangitlog ra man na sila. Di man na balay nila. Actually, wala gyud sila balay. Pagkagabi niya na, matulog na sila 2 oras sa sangas kahoy.
Yes, kanang mag-itlog na sila, magsanay na sila, kinahanglan sila og kanang balay-balay nila. Mura na panahon na nga makabalay sila. Pagkahuman ni ana, wala na po, dili na nila puyanan. Tuwa na sila sa ngaskahoy, mga kakahuyan, tuwa na sila nangatulog dito. Wala sila balay. So wala sila nagproblema silang pagkaon, wala sila nag-stock og pagkaon. Dili pare sa tao nga, uy, magpundo ta karon kay kuana kanang crisis, mag-drought daw, unsa pa nang klase nga mga crisis sa kalibutan, no? Pero ang langgam wa gyud. Wala sila bangko, no? So, walay saving sila. Ang ila diha migo, ug kung sa ilang makaon karon, tama na sila ha. Nya, pag mabusog na sila, pahulay na sila. Nya, hulat na po na sila sa sunod nga panahon nga gigutom sila, mangita ra po na sila ngadto sa mga kakahuyan, kakaon gyapon sila, no? So, wala gyud. Di gyud sila kita usahay, labi nagmulakaw taglayo, pulpak ni atong bulsa kung maura ni atong gidala. Ug natay sakyanan, puno nagpagkaon ng atong sakyanan. Labi naglayo-layo ang biyahe. Pero sila, wag yun sila idala. Ang ilaha, o kung sa makaon nila karon, tama ra gina sila. Pero, mahibulong ka silang kinabuhi, nga healthy kayo sila, no? Mayong ban, wag ko kitag langgam nga kanang nagkasakit. Sa manggod nga, wampun siguro nagpa-hospital og langgam, no? Pero kung imong tanawon yun, wala, yanor kay ilang kinabuhi, lupad-lupad, pamunita ng mga mananap, ng ilang gustong kaunon, kakaon gid sila. Kita, maghago kita ba, no? Natay, mga budiga, natay ka nang gitawag na itong istakanan sa itong pagkaon. Sila sanina. Nakamatikod ba mo sila, ha? Nabay langgam nga nagsanina? Wala, no? Pero katingalahan kayo, kanang ilahang balhibo, gikan sa ilahang pagkatao, hangtod na silang pagkamatay. Kung imong tanawon, wala gyud sila problema bisag gamay. Wa gyud. Busa ang Dios, gihimo niya ang ilustrasyon ang langgam sa tao. Tanawan ning langgam, wa gyud sila problema bisag gamay. Pagkaon, mulupad lang sila dito, munito ka ng mga lawa ba na, kung may lawa, ulod, kung may mga bungas kahoy nga magustuhan nila, kaon na sila. Pagkabusog nga na, wala sila worry sa sunod nga tingkaon. Di pareha sa tao nga, maupay pagkahumagkaon, nabalakan na po sa sunod. Ang tao, no? Pero gihatagan kita pulong sa Dios nga gihulagway sa Dios nga sama sa langgam. Nga gawas pa niya gawas sa langgam kay ang langgam ang langgam naglupad man, nangita man sa pagkaon. Kakaon gyud siya. Nailaing nga ilustrasyon. Ang liryos kaumahan. Tanawan yung liryos kaumahan. Nagsuroy-suroy ba siya para nga mutubo? Parang mudako, nagsuroy-suroy ba siya para makapalit siya sa nina? No. Wala siya suroy-suroy. Nagpuyo lang siya ni ana. Pero matod pa ni Jesus Christ, bisan man gani si Haring Solomon, of all his splendor, of all his glory, dili makatupong sa kaanyag sa dihang magatanaw ka sa liryo sa kaumahan. Buti pasabot ni Jesus Christ, why worry? Kini sila, wa ni sila ibili. Ang langgam, mawala ra. Ang liryo, mawala ra. Nya, ang Diyos nagbuhi sila, ha? Kamu pa. So, mo nang ilustrasyon din na, no? So, mo ka nang sa logistical grace. Then, after sa logistical grace, then we will serve God through the empowering ministry of the Holy Spirit as long as we live.
This is super grace. Mo na ni pagpangalagad nato karon. Nganong nga mga pangalagad man gyud ta? Tungod kay unsa man naigugma ta sa Dios. Because of our personal love for God. Resulta sa pagpangalagad sa Dios ang atong espirituhanon nga pagtubo. Sa dihang nagatubo kita, dili gyud kita mobiya sa pagpangalagad sa Dios. As long as we live, no? Hangtod nga maabutan kita nga mamatay diya sa pagpangalagad kaniya. O kana gitawag na po usab nato kana og dying grace. Mao kana sa Philippians 1:21, Job 5:26. Then the most amazing of all is that when we enjoy the blessings of surpassing grace in eternity. Kanang sa didto na unya kita sa taas, no? Nga diin mag-enjoy kita ug unsa ang panalangin nagihatag sa Dios, giandam sa Dios kanato didto nya sa eternity. Wala ba mo maghinam-hinam niya na someday? Nabayan na nagna nga August daw mobalik na si Jesus. Ito ba mo ana? Nakabasa ba mo ana nga August daw mobalik na si Jesus? Sugot siguro mo no? Bahala nagpiki na nga managna basta kay mobalik na si Jesus, no? Well, para po sa kuwag, matagnaan niya tinuod, okay ra po sa kuwa ba, no? Ikamigo, sugot kamigo. Sugot kamigo eh. Well, kung mobalik na si Jesus Christ, mo na pinakanindot nga panahon nga ginapaabot sa tanang mga magtotoo. Pero, ingunani, ikaw, kung nagatubo ka sa pagkahamtong, gusto pa po kang mangalagad sa iya, ha? Kung pwede mo ingon sa ka, Jesus, tagay sa kong panahon, kay muraga, ipit pa nga akong pagpangalagad, no? Muraga, wa pa ko matagbaw sa akong pagpangalagad, murag kulang pa, no? Pero, kung natagbaw na ka sa pagpangalagad, satisfied na gyud ka, andam na ka sa pagkatubang kang Kristo Jesus, well, makaingon ka na, wow, kanindot niya na nga panahon nga moabot na si Jesus Christ. So, August daw. Unsa naman ta karon? Pitsaha. Karong tuiga, 21. Well, hinumduman na to nga ang pagbalik ni Jesus Christ is imminent, no? Walay usa nga nahibalo niya na apan kung atong tanaw ng pulong sa Dios, ang pulong sa Dios nagahatag kanato og mga ilhanan. Ang parable of the fig tree, matupan niya sa dihang makita na ninyo kining tanan, nagpasabot nga ako ana-ana sa duol na nakuspultahan. Ug nana siya sa pultahan, nagpasabot ang pag-abri nalay kulang. Pag-abri. Naun sa may kalainan nato karon sa unang mga panahon. Nga mingon sila nga sa unang panahon naman po'y pestilence. Naay katong flu. Naman po'y tuberculosis. Yes, napod sa una. Pero ang kalainan sa tuwa karon kay gi-merge na ang tanan. Sa unang panahon, sa nay gitawag pestilence, sa mapanalitan sa flu, wala pa ng nuclear weapons. Wala pa ng ka-high-tech sa tuang cellphone, wala na. Wala pang kung atong tanawon, nahitabo na sa unang panahon sa Sodoma ug Gomora, kining gitawag sexual o kining gitawag homosexual. Nana na siya sa Sodoma ug Gomora. Nya, kung balikon na to pagtanaw ang Sodoma ug Gomora karon magtanaw ka, naa na gyud, grabe na gyud, nagkatag na pud homosexual, grabe. Gipakita na. Then, ang pagkamakasasala sa tao, grabe na gyud kapag makasasala ang tao karon. Ako, sa akong obserbasyon,
Naanagyud ta sa gitawag last days. Ang apostasy, grabe na ang apostasy. Sa una, ang anak mo'y suguon sa amahan. Pero karon, ang mga anak mo'y musugo sa mga ginikanan. Ambot na, kuwan ba ninyo, na inyo ba ng naka-observe ba mo, nakapansin ba mo ni anak? Kamong mga ginikanan, nakatilaw na ba mo nga gisugo mo sa inyong anak? Tubig, please. Naon kasi mga anak. Ngayon ay pamalihog. So, kung imong tanawon ang dagan sa panahon, iba na gyud. Iba na nag-change ang culture. Grabe ang pagkausab sa kultura sa kalibutan. Ang ginikanan ay matulog sa bangko, ang mga anak na matulog sa katre. Siguro makaingon mo na nga, tungod man na sa pagpangga po sa ginikanan nga, ihang anak gusto niyang maplaster dito pagkatulog. Pero, ang kultura na usab yun. Gahapon, nagbasa ko sa World News, sa Facebook, grabing pagdugang og nuclear weapon sa isa kada kong nasod. Di mapugnan ang ilahang kuwan baya, kung imong tanawon kanang sana D4 kanang pinakadako bitaw nga kung magdagan ang usa ka dako kay sakyanan pila ka ligid guna siguro moabot po sobrang 20 ka ligid. Pero usara na ka bala ha ang ipalupad niya na. Dili pareha tong gubat sa Israel nga tag 16 man kabala ang masulod so usa ka unsa tawag nila na. Kadto usara ka bala. Nga diin pagpaluparon nila na usa ka nasod kung gamay-gamay nasod limpyo gyud. Andi nagana ko di na makontrol kanang gitawag nila gusto nila nga hinahinay kagamay ang nuclear weapons dili na gina siya metabo. Di na gani nila mapugna na kaming isa diha. O gilang gitanaw mas mulabaw na ang ilahang nuclear weapons kaysa Amerika. Busang Amerika karon sa may ilang buhaton niya na mupadaghan po na sila. Ang Russia mupadaghan po na sila kay ilaha man ang pamaagi nga makaproteksyon sa ilahang nasod. Now, kanusa man na siya nahitabo? Sa atong panahon, wala man na niadtong pestilence nga naay flu. Wala man na niadtong naay tuberculosis, mga 17th centuries, 18th centuries. Pero sa tuwa karon, sa dihang akong giistadihan, nana ang homosexual, nana ang disobedient to parents, grabe na ang disobedient to parents, nana ang kung imong tanawon ang pagkabastos sa mga tao. Wala na pagrespeto. Usa-usa. Grabe na gyud ang kasalanan sa kalibutan. O kung imong tanawon o kung sa tong nahitabo sa panahon ni Noah, angaya na nga hukman. Katong nahitabo sa Sodoma o Gomora nga gisunog ang duha ka syudad, angaya na. And then, ang mga lawyers na to, mga lawmakers na to, nagbuhat og nga balaod nga against sa gitawag na to pulong sa Dios. Tanawa ra gud na ang abortion, ilahanang aprobahan, ang divorce, ang ubang nasod, wala naman na. Atong nakita, no? And then, dili lang kay kanang pwede na magminyuay ang lalaki ug lalaki, babae ug babae. Which is, sa Sodoma o Gomora, wala gani nang yun na ng pagminyuanay, magtipon-tipon ra.
Pero ato nakita sa dagan sa panahon, grabe gyud, may collapse gyud ang culture sa morality. Grabe ang degeneracy sa kalibutan. Grabe gyud ang pagkabagsak sa kultura sa moralidad. And then, atong nakita, dili lang kay sa mga gubat, dili lang sa kinaiya sa mga tao, dili lang sa mga weapons of mass destructions, ang atong nakita, ang kaalam. Grabe na gid ang kaalam. Atong milabay simana, nanapoy milupad sa spaceship, upat sila kabuk nag-travel. Ngano man gyud nga mag-travel man sila dito. Ug kaya nilang mulupad dito ug mobalik sa kalibutan. Which is mao po nang gipanagna ni Daniel. Ug kanusa na hitabo ang tanan karon sa atong panahon. Nga diin anaan na silang tanan. Nya kung imong tanawon ang Book of Revelation, mao na ang panagna sa Book of Revelation sa malabot ng mga panahon. Busa samtang nagatuon kita sa pulong sa Dios, the more nga ma-excite ikaw, ma-amaze ka, ug unsa ka accurate ang pulong sa Dios sa atong panahon karon. Yes, dili man kita nagasulti og kanusa, wala kitay pizza, wala kitay tuig, pero kung imong tanawon, yes, naa na sa atong panahon. Panahon na gyud. Panahon na nga hukman ang atong kalibutan. Dili lang ta Diyos. Kaya kung kita pa siguro yung Diyos, muingon na kita, ang ayan yung hukman ng kalibutan. Kami di si din hausay, di mi katulog. Mubangon mi, manitsit sa mi kadyot diha, kay halos magbuntag maning uban dinhig. Magsigiw ka ng ambot, unsa ba nang ilang ginabuhat? Panguwag mo na. So, grabe na yun. Lisod na ang kalibutan nato karon. Mubangon sa kag manitsit para makatulog ka. Di ka katulog, di mo sitsitan. Grabe na ang kalibutan nato karon. Well, kini naghatag lamang nato og panglantaw nga ang atong kalibutan is ready na gyud para sa judgment. Anhi kita karon sa sunod kining doctrinal orientation, wala kini mao man pag-type no. Ato nakita din doctrinal orientation. Please become familiar with the term Bible doctrine. Hinumdumi gyud ninyo ang word nga Bible doctrine. Kaysa tuwa gyud Bible doctrine mao gyud ang priority number 1. Wala na gilain pa. Kanang pagpangalagad nimo mosunod na siya. But ang first priority is Bible doctrine. Hinumduman gyud nato na Bible doctrine bot ipasabot kanang pagtuon sa pulong sa Dios. Kini atong gibuhat karon. Mao ni ang pagtuon sa pulong sa Dios. Mao gani na ikalipay gyud unta nako kung kamong tanan makita nako nga namoy ballpen din ha, namoy notebook diha pagkanindot tanawon ninyo unta no. No? Kay nagpasabot ka na nga serious ta sa atong pagtuon. Well, padayon kita, doctrinal orientation, nagahisgot kini may tungod sa Bible doctrine. This refers to the sum total of God's word that you need to learn and put to use in your life. Naghisgot ni siya may tungod sa word of God. Og ang iyang gisgutan din dili lang kay portion kundi ang total gyud nga dapat masabtan nato, especially ang mga major nga doktrina nga may kagamitan sa gitawag Christian way of life. Bible doctrine, no? You will have no answers or solutions or any motivations for your life if you don't have doctrine. Wala. Dili ka magmalipayon, wala kay solusyon kung ano na yung mga problema sa imong mga kinabuhi. In fact, daghan ng mga gitawag natong mga
kabatan-unan nga tungod sa kakulang sa doktrina mabiktima o matumpawak yun sila sa gitawag na to kaalautan tungod kay walay doktrina ang ilahang kalag. Ang doktrina mo gitawag na to na siya'y control, self-control, na ipagbalansi, poise, pagpugong sa kaugalingon, sa dihang anaa ang doktrina sa imong kalag. Apan kung wala kay doktrina sa imong kalag, wala, ma-loss of control ka. So God instructs us to study God's Word, results in your being a spiritual baby all your life kung ikaw dili ka magatuo o magatuon sa pulong sa Dios. Makita ka na sa Hebrews 5:11-16. Padayon na lang ako diri, no? Mao ka nang sa 2 Timothy 2:15 nagaingon, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Study gid daw, study. So failure to study God's Word results in your being a spiritual baby all your life. Magpabilin gid yung bata. Ang imong sinultian, dili man siguro ang tingog nga hinay gihapong bata, pero ang imong sinultian bastos gihapon. Ang imong sinultian wa gihapoy value. Ang imong sinultian permanenteng maka encounter og laing tao. Pabilin ka nga bata, hantod nga dili ka makakaton sa pulong sa Dios. Magpabilin ka nga bata. Obserbarin ninyo ang kinaya sa bata, oh. O walay pagtubo sa paghamtong. So, the classroom for the Christian is the local church. Mo gini nga atong classroom. Ngano nga nagatigom ta diri? Because we worship God. How to worship God? In spirit and in truth. Mo ni nagtuntas pulong sa Ginoo. We worship Him in spirit because He is Spirit. But He is here. Nasa diri. Nagapaminaw siya o nagatanaw siya sa matag usa kanato. Nahibalo siya sa imong gihuna-huna diha karon. Unsa may imong gihuna-huna? Nay nangayo, abrehe daw na nangayo bi. Nahibalo siya sa imong ginaisip. Nahibalo siya sa imong mga worries kung nakay mga worries diha. Nahibalo ka sa imong mga pangarap, ambisyon kung nakay mga ambisyon diha. Ang Diyos is omniscience. Nahibalo siya sa tanan. Busa, kung adunay pagtuon sa pulong sa Diyos, dapat maigmat kita. Magtuon kita, maminaw kita. Ako, gawa sa akong pagtuon, nagapaminaw ang pugko. Minaw gani kog taga Mati, minaw po kog taga Del Sur, minaw po kog taga Amerika, minaw po kog taga Bohol. Kuto sumakita nako nga nay magtudlo, paminawan nako. Nakita nako nga makatabang na skuha. Nakita nako og unsa ka importante ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. So when the pastor teacher start to teach, that's the time that you will put your focus, your concentration. Nga gikinahanglan pagapaminawon gyud nimo. Kay nganuman ang atong kaaway abtik, swift. Ang atong kaaway abtik kayo. Ang word of God pwede niyang dakpon kana siya. Og dili mosulod sa imong alimpatakan. Now, he has the job of studying and teaching the Word of God. This is the work of the pastor teacher, to teach to his congregation. Now, many pastors fail to do this and spend most of their time visiting and counseling. Na mga pastors nga nana, no? Nga ang pinakanindot nilang ng buluhaton po, matong bisita, pag-counsel. But that's not the work of the pastor teacher. Mo na'y trabaho katong naigasa nga exhortation, pwede dito siya. No? Busa kamo, ako nakita kung ang
ang gasa ninyo is exhortation, pwede mo, no? Maghiusa mo, nya makita ninyo tong tao nga kauban nato nga murag nagkaluya, pwede ninyong bisitaan. Inyohan ang gasa. Dili na trabaho sa pastor. Trabaho na katong naay gasa sa exhortation. Counseling. Visiting to the hospitals. Dili na trabaho sa pastor teacher, no? Yes, ang pastor teacher adunay prerogative nga pwede mo suroy, mo bisita to comfort, to protect sa iyang karnero, but his main job is to study and teach. Dapat makasabot mo niya na, no? Basig mo ingon mo, wa may bisita-bisita sa pastor sa amuaw. Hinumdumi gyud nga ang priority number 1 sa pastor teacher is just to study and teach. Study and teach. We all like a visit from the preacher. Yes, mo na kasagaran sa mga tao, no? Murag malipay ka nga bisitaan ka sa pastor, o kaha ampuan ka sa pastor, o kaha i-exhort ka sa pastor, no? So, and we all like his wise advice, but more important, we need his expertise in studying and teaching God's word to us. Muna yung pinaka-importante. He is the shepherd, we are the sheep. Ang pastor mao nga atong magbalantay sa karnero. O kamo ang mga karnero. Sa dihang magatudlo ang pastor teacher, munang panahon nga ang pastor teacher nagasangkap sa pulong sa Dios to protect you. Parang maproteksyonan mo dito sa gawas. Pero kung wala nimo gihatagan og pagtagad ang pagtudlo sa pastor teacher, wala day ka kahibalo nga katong gitudlo sa pastor teacher niya ng orasa, mao to ang kasangkapan nga unta magamit nimo dito sa gawas ug wala nimo magamit. Tungod kay wala ka naga-concentrate. The process we learn under is called metabolizing Bible doctrine. Now, hinumduman nato nganong gitawag yun kini siya metabolizing Bible doctrine. Kanunay nato ning gisulat, no? Yunani gyud ang iyang sistema, no? So gitawag siya metabolizing doctrine tungod kay gikan dere nagtudlo sa pulong sa Dios, dili mo igo sa imuhang nos. Og pasabton ka sa balaang espiritu. Og sa dihang makasabot na ka, gitawag siya og academic information. Academic, ha? Nasabtan nimo, academic information. Apan, kung dili siya ma-metabolize, gitawag siya metabolization of Bible doctrine, nganuman, kinahanglan nga mobalhin siya sa right lobe. Kinahanglan dili siya mopuyo. Kadunay nato nang gisulat-sulat, ngano man nga papuyo nato sila diri. Kinahanglan mo puyo gi sila diri tungod kay adunay mga unsa gani? Adversities. Adunay mga adversities nga gusto mo sulod. Si DC bitaw kagahapon mingon siya daghanang people testing, oy, adversities, daghanang adversities. Siguro gasunod-sunod ang adversities, pak. Gusto siya nga mosulod diri. Kaya ang adversities manggod ang pinaka goal gyud niya nga puy-anan
sa sulod sa imong kalag. O diri siya gusto gid siya ni ana. Gusto siya sa usa ka tawo nga permanenteng masuko. Gusto siya sa tawo nga permanenteng masina. Gusto siya sa tawo nga permanenteng magdumot. Gusto siya sa tawo nga may kabalaka. Mao na yung gusto sa adversities nga mosulod diri. Karon kung wala jud kay protection, wala kay katong 10 problem solving device. 10 problem solving devices. Kung wala ka niya na, sulod gid na siya diri. Magpuyo na siya diri sa imong una-una. Kadungog ka ng mga tao nga mamisti, mangyawa. Stress na, nakasulod. Once nga nakasulod sa sulod, isog na kay na siya. Dili na nimo na siya, dili na nimo na ikatingala og ganong isog kay siya kay nasa sa sulod eh. Nanadto ang pagdumot, ang kasuko, ang pagpanimalos. Nanatan nito. Ang uban maghuna-huna pagpatay. Kinahanglan na siya diri. Muna nga ato ang ginabuhat karon, ang pulong sa Dios gikinahanglan diri ginato i-dipinsa. Muna diha nato ibutang pulong sa Dios. Mo nang gitawag metabolization of Bible doctrine kay once nga na ang pulong sa Dios dire, mo siya mo neutralize sa adversities nga di makasulod sa imuhang kalag. Kinsa man sa inyo hadiha karon adunay kasuko. Nagpasabot, nakasulod ang adversities. Pero kung kalmado kay ka, malinawon kay ka, malipayon kay ka, nagpasabot ang mga adversities nara sila sa gawas. Mao na ingunana kay importante ang Word of God sa atong kinabuhi. Kinahanglan magamit nato ang solusyon. Now diri, sa atong pagtuon karon, gitawag kini siya doctrinal orientation. Importante kay ni siya. Og unsa nga ang adversities dili makasulod, doktrina, Word of God. Ang total gini siya. Now lugingon din the process we learn under is called metabolizing Bible doctrine. When the pastor teacher studies and teaches, God the Holy Spirit helps us to understand the spiritual truth. Mo ni ang gitawag na tog process pagmetabolize sa Bible doctrine. Itudlo sa balang espiritu, ipasabot, and then sa dihang imong tuuhan, sa dihang imong pagatuhan, kung sa mitabo, mo transfer siya diri sa right lobe, o gikan sa gnosis, mahimo siya nga epignosis. Na unsay kalainan nila? Knowledge, ang nos, full knowledge, ang pikas. So dili na kay knowledge, pero way application ni dire. Dili magamit sa application. Dire, full knowledge, magamit siya sa application. Munang importante nga diri magpuyo ang mga doktrina. Kay dinhi man-neutralize tong pagdumot, pagkasuko, kasina, kabalaka, kaguol, unsa pa nang uban dinha. Man-neutralize siya. Sa nganong halimbawa, nganong mag-uol man ko sa ugma no? Ang langgam mo sila nag-uol? Doktrina man na. Pagutumon sila, mulupad-lupad naman sila dito. Ang Diyos nag-provide man ta nagpagkaon sila. Wa sila sa hospital. Kay balumog magkasakit sila, unsay ilang buhaton? Mga una sila ng mga halaman sa taas, walang takabaluba nga ang halaman nga ilang ginakaon tambal dito sa ilaha. Kita kung kuan pa overacting malayo OA daw kay ta.
Overacting kayo. Pero ang langgam, wala. Why hospital? Why restaurant? Wala sila tanan. Oo. Matimingan pa kag magpataka kag tindog-tindog diya sa Abrisa Mall. Tingala ko akong taxi ba? Ito, parking ko. Tingala ko, na yung tuk, dito sa windshield. Wadi ay, ang naglupad nga langgam, dito ra naglabay sa iyang giluparan. Dito nintog pa sa kuwang taxi. Kung may puno no, gihimo yung CR akong taxi. Trapo na pod kay kung may musakay, nagbabag. Wala sila tanan. Kita, napatay balay, ang balay na to, napay kwarto, napay katre, ang katre na to, ibutangan pag ito, foam. Para nga, hayahay, no? Ang uban, gipa-aircon pag yun. Yan, napay, daghan kay mga gitawag na to, dugang din sa sulod sa tong balay. Pero langgam, dyan mo. Wala yun bisag. Wag yun sila tanan. Kita pagkabot sa balay, kompleto yun doy. Na gas rinse, na refrigerator, na kanang pang-shake sa kuwan, pang-shake sa kanang prutas. Palami ta, no? Unsay gusto nato, wala. Maghumba-humba pud ta. Litson-litson panagsa. Pangyod, ang tao. Pero ang langgam, usa ka ulod ilang matukob niya na, pak. Enough na sila for 1 meal. Pagkasunod na, mangita na po sila, usa ka ulod na po makita nila na 1 meal. No? Sulbad na, kinabuhi. Now, doctrinal orientation na siya. Now, once you hear and understand the information, you have completed only half the process. The next step is to use your faith to believe and apply the information Bible doctrine heard and understood, but not believe and applied. Thus you know God. Now, yun na daw. Kung nagapaminaw ka sa pulong sa Diyos karon, unsay subject na to? Doctrinal orientation. Kung nagapaminaw ka sa pulong sa Diyos karon, kung misunod siya dere, og imong nasabtan siya, pero kung wala nimo gituuhan, nga wa mo sulod dere, walay application, no good to you. Wala siya kaayuhan sa imong kinabuhi. Mahibulong na ka nga dugay naman kay ko nga Kristohanon, wa pa man mausab ni akong baba, dugay na kay kong Kristohanon, wa pa man mausab ni akong thinking. Ang imong huna-huna kanunay pa mang bulabog. Ang imong huna-huna kanunay pa mang nalumos sa mga kalibutanong butang. Wa pa man nalumos sa mga langit ng mga butang. Wa pa nalumos sa mga espirituhanong mga butang. Nganong wala pa man mawala ang mga garbage sa imong soul. Tungod kay ang pulong sa Dios wa kaabot diri. Og once nga ang pulong sa Dios dili kaabot diri, ang unang nagapuyo dinha katong mga human viewpoint sa una nga dili pa ka Kristohanon, mao paghihapon ang nagpuyo sa right lobe of the mentality. Pangandoy paghihapon sa mga butang na kalibutanon. Kinahanglan mahimo ko ngunani, kinahanglan maingunani ko, kinahanglan masikat ko, kinahanglan mailado ko, kinahanglan ako ang pinakahawd, ako ang pinakasikat. So, ang tanang pangarap sa kinabuhi, ako pa, ay. Ngano man, wala pa makambyuhi. Ang tanang human viewpoint, wala pa nakambyuhan og divine viewpoint. Kaya kung makambyuhan o tanang divine viewpoint, mo yung temporary man ang day ko, no? Sa kalibutan. Pailob lang kita ining kalibutanan eh. Temporary man lang day ko sa kalibutan, no? Mga lagad yun ko sa Ginoo. Na day reward sa eternity, no? Napuno ang tangihang mind sa mga espirituhanong butang. Maglakaw-lakaw siya sa syudad,
Bisag naglakaw-lakaw siya sa syudad, naguna-huna siya sa mga eternal nga mga butang. Pero nganong dili siya makahuna-huna niya na? Tungod kay puno pa ni siya sa gitawag human viewpoint. Mao nang ang iyang gisgutan din ha, kinahanglan sudlan og pulong sa Dios, sudlan og pulong sa Dios, sudlan og pulong sa Dios, para nga kining tanan diri mapuno sa pulong sa Dios o mawala tong human viewpoint. Para nga mawala ang human viewpoint. Muna ang pinaka-importante. Busa ang pastor teacher, ang trabaho sa pastor teacher, mao gyud ang pagpakaon niini sa pulong sa Dios. Feed the sheep. Mo nang gingon ni Jesus Christ, Peter, do you love me? Yes, I love you. You know that I love you. What Jesus said? Feed my sheep. Pakauna akong karnero. For 3 times, gisulti ni Jesus Christ. Peter, do you love me? Siya, you know, Lord, that I love you. Feed my sheep. Pag ikatulo niya na, yung si Peter, lain na nida. Kay kasagaran, kaduha lang istorya, importante kaya na siya. Pero kinig, ikatulog yun. Very, very important ang pulong sa Diyos. Feed my sheep. Pakaunang akong karnero. Pero ang pastor teacher, sige nagpaningkamot pagpakaon sa karnero, kung ang karnero dili mo kaon. May mahimo ba ang pastor teacher? Ini ka Domingo, ang pastor teacher nagprepare na siya og iyang putahe. Mao ni ang akong ipakaon sa inyo ha, parang ganahan mo mukaon, pero kamo bisan pag-unsa ka gwapo sa pagkaon, minaw na kapoy kayo. Katulugon ko. Mas maipag kung suroy-suroy ko nito. Kung wala nyo kay interest sa Word of God, dili gid siya. Dili gid makambiyuhan ang dili nga bahin. Now, atong tanawon ning duha ka importante nga bersikulo sa Biblia. Actually, tulo pa ni siya atong sugdan sa Matthew. Unsa ang gingon ni Jesus Christ diri sa Matthew? Sa Matthew 4:4, I just hope nga magapaminaw mo nini. Kay importante kay ni nga masabtan ninyo. Ug unsa kay importante ang Bible doctrine. Kinagaingon dinhi, but he answered and said, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Unsay gigamit ni Jesus Christ sa dihang adunay adversities? Unsa may adversities niya ato? Gutom. 40 days wa say kaon. Nya gitintal siya ni Satanas. Gamhanan ka. May bato. Himo nang pan, parang busog ka. Adversities, no? Pero unsay gigamit ni Jesus Christ? Man shall not live on bread alone, but by every word proceeded out from the mouth of God. Dili ka mabuhi sa tinapay lang. Kung dili mabuhi ka sa matag pulong nga magagawa sa baba sa Dios. Kung wala kay pulong, katulo sa gitintal diri. Saka na po siya sa temple. Sa sunod dire. Tuloy pa dayon. Pagpasaka niya dire sa temple, then the devil took him into the holy city. And had him stand on the pinnacle of the temple, katong pinakataas ng temple, and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you. And on their heads they will bear you up, so that you will not strike your foot against a stone. Siya, ambak! Nakasataas nga temple.
Ambak. Naabitoy ba nga anghel nga musalo nimo nga magproteksyon sa imuha nga dili ka maunsa sa imong pag-ambak? Kung wala sa pulong sa Diyos. Kasi arrogance, ang giigo na po ni Satanas dito, unsa? Unsa na po yung giigo? Arrogance. Oh, anak mo ka sa Diyos, pakita imong gahom. Pero ito nakita, unsa gingon ni Jesus Christ? Jesus said to him, on the other hand, it is written, Word of God yun. It is written. Focus good sa Word of God. Ano siya? On the other hand, it is written, you shall not put the Lord your God to test. Then verse 8, again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all these things I will give you if you fall down and worship me. Ako yung Satanas ba? Pasimbahon na ginoon ni Jesus Christ. Siya, tanawa ni. Pagkagwapo sa syudad. Ihatag ko ni sa imuha. Kung musimba ka lang kanako. Imagine that. Grabe kataas ang pangandoy ni Satanas, no? Pero ang gigamit ni Jesus Christ. Kasi kung kung nagapangandoy kag power, imo gitong ko anon kay sayon kag usa ka sa pinakalabaw sa syudad. Pero ang sulti ni Jesus Christ, thou shall not. Then Jesus said to him, go Satan, for it is written gyapon, you shall not worship the Lord your God. You shall worship the Lord your God and serve Him only. Palayo ka na ko, Satanas. Nakasulat na. Imo lamang pagasimbahon ang Ginoo nga imong Diyos. It is written. It is written. It is written. The Word of God is the solution sa tanang problema nato sa kinabuhi. Mao ni ang gigamit ni Jesus Christ sa dihang adunay mga adversity sa iyang kinabuhi. O wag yung isang nagkasunod. Si Satanas na itong nagkuhan siya, ha? Si Satanas na itong nagtintal siya, ha? Pero wag nagmadaogon si Satanas kinabuhi ni Jesus Christ. Anhi kita karon sa Luke 10. Lucas 10. Sige na po mo kadungog na yun, pero sige lang. Lucas 10. Okay. Lucas 10, magasugod sa 38 ngantos 42. Now as they were traveling along, he entered a village and a woman named Martha welcomed him into her home. She had a sister called Mary, who was seated at the Lord's feet, listening to his word. But Martha was distracted with all her preparations, and she came up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to do all this serving alone? The serving alone. Then tell her to help me. But the Lord answered and said to her, Martha, Martha, you are worried bothered about so many things. But only one thing is necessary. For Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from him. Tanawa? Jesus kaya po, no? Tingnan niya. Si Martha, siya bisihan na gini Martha, oy. Prepare na siya de. Siguro, describe niya kung saan ang pagkaon niyang gi-prepare, no? Basta kay busy kay sa kusina. Alam. Kung saan niya kung igsuon, oy nga, nagsige na diyog kuan dito, sige nagpaminaw dito. Siya busy na kayo. Sa Jesus, kung saan na akong igsuon diha, huwag na mo tabang sa kuha ba? Kung sige yun ni Jesus siya, Martha, Martha, nabisi ka nining tanang butang sa kalibutan. Nabisi ka sa tanang ng mga buluhaton.
nalibog na ka sa imuhang buluhaton sa kalibutan. Pero wa masabti nimo Marta ang pinakaimportanteng butang. Si Mary nakasabot sa pinakaimportanteng butang. Nga dili gyud mawala sa iyang kinabuhi hangtod sa hangtod. Unsa gibuhat ni Mary di ay? Nagpuyo si Mary og wa gyud nagpadisturbo. Nagsigig tutok, nagtudlo si Jesus. Og sa iyang pagpaminaw kang Jesus niya na gisita siya sa iyang igsoon kay iyang igsoon nabisi kunuhay kaayo. Pero ang iyang kabisi walay value sa eternity. Busa unsay giingon ni Jesus Christ? Yeah. But only one thing is necessary, for Mary has chosen the good part. Gipili ni Maria ang pinakanindot sa iyahang kinabuhi. Mao ganin ang kung nay trabahoon diha sa inyong balay, nay Bible study, biyain ang inyong trabahoon. Kung mapadayon ka sa imong pagtrabaho, nahala. Wa jud kay madala na sa langit. Biyain na siya. Unaha ang pulong sa Dios. Kung baliktaron nimo, ikaw ang mag-antos niya na. Nagsikag bagulbol dito, wa pa jud kay ganti sa eternity. Kung sa nitabo kang Mary, mato pa ni Jesus Christ, but only one thing is necessary, for Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her. Kung sa gipili ni Mary, ang butang nga espirituhanon, ang butang nga para sa eternity, ang butang nga dili mawala sa iya. Pero kita usay mudaginot no? Kanang tingsimba na bitaw nga hapit na gyud tingsimba. Napa may hugaw diri oy. Dali pa kita na ba. Pag abot og simba nalitag 1 minute na hinuon kay gilimpyo pa man ginato pasagdihin ang hugaw diha oy. Inigbalik na guna limpyuhan gud. Pero usay magdaginot ta. 1 minute late is equivalent to disobedience. One minute late. In fact, kung sa'y bation nimo, guilty ka ba? Pag-abot nimo, nga din, malate ka. Now, anhita sa katapusang bersikulo nga atong pagatunan. Abrihi ang inyong mga Biblia sa Luke 11:27 to 28. Luke 11:27 to 28. Padayon ra ta. Mora gihapon. Dili ta magtapos. Sa Luke 11:27 to 28, while Jesus was seeing these things, one of the women in the crowd raised her voice and said to him, "Blessed is the womb that bore you and that breast at which you nursed." Giingnan Jesus Christ ba? Siya. Bulahan ang babae nga nagsabak nimo. Buti na pasabot si Maria. Bulahan ang babae nga nagsabak nimo ug nagpadidi sa imuha, nagpadako sa imuha. Ganina si Marta to no? Yang gisgutan si Mary. Nakita na to ang pagpili ni Marta ug ni Mary, nga ang gipili ni Mary mao gid ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Karon dinhi gi-magnify, gi-exalt si Mary. Pero, unsay tubag ni Jesus Christ? Verse 28. But he said, kinsang kasulti ni Jesus Christ ha? But he said, on the contrary, blessed are those who hear the word of God and observe it. Unsay gisulti ni Jesus Christ? Siya. Uy, bulahan ang babae nga nagsabak sa imuha Jesus. Yung una-una, di na basta-basta. Kung yun, ang iyang gianak, gamhanan, ang iyang gianak, si Jesus Christ. Bulahan yun siya. Pero sa gisulti ni Jesus Christ, sa katong nagsulti nga, bulahan tong nag-anak kay Jesus, matupan niya. Wala nagpasabot nga, wala niya gihatagag importansya ang iyang inahan, kay inahan ko niya si Mary. Katong nagsulti nga bulahan siya, nga nag-anak sa imuha,
Iyang gi-recognize ang pagka-importante sa inahan. Iyang gi-recognize ang pagka-bililhon sa inahan nga nagpadidi o nagpadudo sa iya. Pero unsay gisulti ni Jesus Christ, that is not the most important. That is not the most important that she is my mother. Dili na mo ang pinaka-importante. Unsay pinaka-importante? Unsay gingon ni Jesus Christ? Unsay sulti ni Jesus Christ sa verse 28? But he said, on the contrary, blessed are those who hear the word of God and observe it. Matod pa niya. Yes, I respect my mother as a mother, but it is not the important of all. Mas bulahan ang nagapaminaw sa pulong sa Dios o naga-obserbar, nagpasabot, naga-apply niini. So, ang iyang gisgutan din unsa ang pinaka-importante? Word of God. Word of God. When the Word of God is taught, or when the pastor teacher start teaching, dapat tagaan nimong importansya ang tanan. Ayaw pa distract sa imong kilid. Ayaw pa distract sa atubangan. Ayaw pa distract sa tingog sa likod. Sa tingog sa gawas. Focus sa gitudlo sa pastor teacher. Mao na ang pinaka-importante alang sa imong kalag. Kung ma-distract ka, katong subject nga tuna na to, the importance of God's Word, nga mas bulahan pa ang pulong sa Dios kaysa ngalan sa Ginoo. That's how the important of the Word of God sa atong kinabuhi. So kung dili gini mo priority ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi, maglinga-linga ka ra gyud, mao na. Mawala ta sa kalibutan nga wa gyoy nahitabo kanato. I just do hope nga nakatunan ninyo kini siya, no? Balik ko na ko pagbasa. Ambot na ba mo Bisaya din na sa verse 28? Basahan daw. Luke 11 na lang. Sige daw. Mato pa niya. Ang akong inahan, yes, importante na sa akong pagka-anak. Pero, mato pa na, mingon magod, blessed, bulahan daw tong iyang inahan, nga nagsabak niya, pero mato pa niya. Mas blessed tong mga tao nga nagatuo, nagapaminaw sa pulong sa Dios, o iyang gina-apply kini sa iyang kinabuhi. Mao kana ang pinaka-importante nga bahin sa atong kinabuhi. So when the Word of God is taught, when the pastor teacher is teaching, mao na ang priority number 1 sa mga tao, mga membro nga maminaw gyud. Listen to the Word of God. This will protect you outside. Mao lang gini ang mag-protection sa imo sa gawas. Makalingkawas ka sa mga adversities sa kalibutan. Magmadaugon ka sa mga adversities sa kalibutan when you have this. Pero kung bakante gani ni, tingala man ta. Kung bakante na, di ka maka-expect o kausaban sa kinabuhi sa katao. Human viewpoint ang sulod niya ng tanan. Kalibutan tanan. Ang hunahuna niya na kalibutan tanan. Ambisyon, masikat, wealth, di magpapildi, permanenting daog, nang kasuko, pagdumot, kaguol, problema sa ugma, mo na tanan nagsulod as pikas ng bayan. Ug walay kalipay sa kinabuhi.
Dili matagamtaman sa usa ka magtotoo ang tinuod nga kalipay, not until mapuno ang right lobe of the mentality sa Word of God. Dinhilan sa tataman karon og mag-ampota kung yun ang tanan sa pagtindog. Amahan mo nga Dios, salamat sa panahon nga magihatag nga kanamo. Salamat sa pagtuon sa imong pulong ug unsa ka importante ka mahinungdanon sa imong pulong sa among makinabuhi. Nga din sa among pagkinabuhi nining kalibutan, daghan mga adversities. But Father God, thank you so much nga adunay solusyon sa matag usa niini. I pray, Heavenly Father, nga imong mga kanakan karon nga nakadungog niini, makita nila og unsa ang kaimportante sa imong pulong ug makahibalo sila mobalansi sa ilang mga kinabuhi ug kinsa ilang priority number 1. Father God, thank you so much sa imong pagtabang kanamong tanan sa pagpatubong ato sa pagkahantong nga magkinabuhi kami nga uyon diha sa imong kabubuton. Ginauli na mo ang tanang pagpasalamat, pagdayon na kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoo ug Manluluwas. Amen.